Thank you so much, beloved Dwayne. Praise the Lord. Itaas yung kamay mo ng panalangin po tayo. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Wala po sa amin sa umagang ito na ikaw ay nasamba, napurihan, napasalamatan. To the first leading prayer of the beloved pastor, with the prophet of God and the blessed Almeida family, and always remembering the church, the blessed memories which you love, Pastor, Lord, with their sacrifices. We are here, Lord. We're so lucky and blessed to save from the hands of Satan. We're part of this ministry, Lord. This moment, I pray, O God, to please anoint the humble servant, delivered, love, and blessed, and be faithful, and bind sitting us out. In the name, Jesus' name, Amen. Praise the Lord. May balik sa buwan. So, first of all, the highest praise and glory and thanksgiving and majesty, only to our loving God and our Savior. Give double honor, respect, to our dearly beloved and noble evangelist, to our Almeida and time prophet of all loving God, as to our church, the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor, Lina Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family, and I greet also beloved BT8, beloved Bilisi, salamat po, nagkasama-sama tayo dito nakarating. At sa lahat mga from the main church, beloved Roche, mga senior musician. Senior pa. Hindi senior citizen, ha? Sa beloved wife, no? Sa Juliet, sa lahat na Sam, beloved wife, sa lahat na galing ng main church. Manila, galing Manila. Galing kami ng Cagayan, eh. Galing ng Mindanao. At sa taga Hong Kong, amen. Wala. Magaling itong beloved senior cameraman din. Barilowe. Puro senior, eh. Maputi na yung mga buhok. Amen, pinagpala tayo. Ayaw ko sana mag-Bible study kasi alam ko sapat na yung salita kanina. Bitawan, beloved it, para ma-encourage po tayong lahat. It's a great blessing. Kasi sila po yung nakapiling po natin, mga beloved children po. Di basta-basta po yun. Napakalayo ko ng Manila, pero pagod na pagod, pero still. Hindi pa kayo natutuwa? Parang nalulungkot kayo. Para ba yung iba, yung smile, hanggang dito lang. Dapat pag sabi nga na, pag may joy ka, dapat maingay ka. Amen. Pasalud. Hallelujah. Yan pa yun. Diba? Kaya pa yung tao pag malungkot. Tahimik eh. Diba? Yung mo yung ilog na malalim, tahimik. Yung mababaw, maingay. Tayo malalim naman ang puso natin eh. Puno ng presensya. Dapat maingay tayo mag-praise the Lord. Amen. Yun ang Kristiyano. Revive na revive. Amen. 28 years na sa bukas. Dapat ipalabas natin sa puso natin yung nakatago, yung nakabarang ng mga yun. Kulang sa sigaw. Kumbaga sa sasakyan, kulang sa revolusyon. Hindi umuusok yung tambutso. Dapat ganoon ang gawin natin, mga minamahal. Kasi minsanan lang po tayo nag-anniversary, minsanan lang makadalaw yung mga beloved workers ko dito, minsanan makadalaw itong beloved mga beloved children. So dapat ibuhos na natin. Amen. Yung talagang taos-pusong mga pagpupuri, talaga pagpasalamat, samantalahin na natin. Ganoon po yun. Para at least makita na sa Diyos nga, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Amen ba? The breakthrough of our life. Pambihirang tagumpay. Amen ba? So ngayon, sa umagang ito, ating pag-aralan, the cost of being disciples. Ano ba ibig sabihin nun? The cost of being a disciple. Yung cost, yung parang yung presyo yon, halaga. Kung sa Bisaya, bili. Ano bang presyong halaga ng maging disipulo ni Kristo? Disciples meaning alagad. Disipulo, lingkod. Tinuruan, inaralan ng ating Panginoon, din tagasunod. Tagasunod sa salita ng ating Panginoon. Tagasunod sa inaral sa kanila. Amen ba? Tayo lahat, tinawag tayong disipulo ng Diyos. Tinuruan tayo ng salita ng Diyos ng ating beloved parents in the Lord. From the Lord, naging disciples po tayo. Hindi lamang yung mga disciples, sa unang panahon ng mga disciples. Ang tawag sa unang panahon, disciples of Christ.
Ano tayo ngayon? Anong tawag sa atin? Ha? Hindi nyo alam? Disciple of Christ, of the Church of Christ. We are the disciples of the Church of Christ. Amen ba? Kaya ngayon, anong naakuha nating aral? Being disciples of the Church of Christ, ano bang nakuha nating aral? From the Lord, from our beloved parents in the Lord. Ano bang aral natutunan natin? Ha? Hindi nyo alam? 28 years na? Alam nyo, kung alam mo, malaman nyo yung anong aral, yun ang sabi yung the price. Ang halaga, the cost of being a disciples. Dapat malaman natin yan. Ang halaga ng bilang naturuan tayo ng Diyos. Ngayon, pinamumuhay na po natin. Diba? Ito po ang bersikulo para malaman natin kung anong halaga ng bilang disipulo. Pag-ibasa, Mark chapter 8, verses 34 up to 38. Yan lang. Bible din natin. Mark chapter 8, verse 34 up to 38. Ito sa aklat ng San Marcos, Kabanata 8, talata po'y 34 hanggang 38. At pinapalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad. At sa kanya ay sinabi, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa 35, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Amen. Sa 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na magkamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Amen. Diretso pa. 37. Hanggang 38. Sapagkat, sa 37, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Amen. Sa 38, sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal Na anghel. na anghel. Palagpagan po natin, Diyos. Mga minamahal, the cost of being disciples. Yung disipulo, tinuruan, inalala ng ating Panginoon, tagasunod ng ating Panginoon. Being a disciples, ito po, sabi ng Panginoon, and when He had called the people, unto Him with His disciples also, He said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. The first step na bilang disciples na tinawag ka ng Panginoon. Lahat tayo tinawag ng ating Panginoon. Naging disipulo tayo. Ang una ay we must to deny ourselves. Denying ourselves. Denying who we are. How professional we are. How bright genius we are. How rich we are. Ano man yung tayo natin sa buhay, una-una, para makita mo yung halaga ng pagdisipulo mo, kailangan. You must to deny yourself. Kalimutan mo kung sino ka. Ako graduate ng abogado, graduate ako ng engineer, graduate lahat na lang graduation sa iyo na. Ako may-ari lahat ng makayamanan, lahat sa iyo na. Hindi po yan. Hindi po yan yung gusto ng Diyos. Una-una, deny yourself. Ang isibig sabihin ng denying ourselves, to put the needs of others before your own needs. Being Christian, you must to forget yourself and you must to live for others. Yan pong the cost of discipleship, ang halaga. Mabuhay ka para sa iba. Hindi yung mabuhay ka lang para sa sarili mo. Ayaw ng Diyos yan. You must to deny yourself, not seeking for your own self, for your own benefits, but for the benefits of others. So, you go and preach the gospel.
Araw-araw mangaral ka ng Ebanghelyo. Then, magbigay ka ng tithes sa mo. Magpuri ka, sumamba ka, magpakabanal ka. Lahat na laman mo, that is all the commandments, statutes of God, the will of God, gawin mo. Because you are disciples, tagasunod ka ni Kristo. So, ibig sabihin, lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng commandments ng Panginoon, lahat ng statutes ng Diyos, gawin mo. Yun ang halaga. Pahalagahan mo yan, being a disciples. Amen? Alam natin, disipulo lang, hindi natin alam pala, anong halaga? Ano ang halaga ng bilang tinawag, bilang tinuruan, bilang tagasunod ng ating Panginoon? Una yon, deny yourself. Amen? Amen? Sabi na, kainin natin marunong tayo kumain ng ating mga fried chicken. Mas maganda ng nakaganong ka lang palagi. Hindi yung hinaka. Alam mo yung taong mayabang, ganun palagi. Taas no eh. Yung mga wala, simple lang. At tulong ni Presko dito ng last, before magpa-Manila, yung dalawang taong nanalangin, yung parasiyo at saka publikano. Diba? Yung parasiyo talaga eh, Lord, ako! Ganun pa sa altar. Lord, alam mo naman eh, every week nagpa-fasting ako eh. Nabibigay pa ako ng mga limos ko tayo. Hindi katulad itong tao to na makasalanan, grabe maya. Inano niya pa. Ngayon, yung isang publikano na langin, simple lang. Nung palayo sa altar, hindi nga makatingin, ganun lang. Sinumpok yung dibdib. Lord, ako isang tao makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sabi na po sa mga nakinig, sino ang sa dalawa ang panalangin pinakinggan ng Diyos? Ha? Sabi nila, yung publikano. Na nagpapakumbaba, wala nang maraming sinasabi, hindi karapat-dapat, sinusuntok yung dibdib, kaya siya pinakinggan ng Diyos. Ilang ibig sabihin ng denying ourselves. Mali, manalangin ka. Para yung panalangin pala na may kayabangan, ayaw ng Diyos. Lord, palagi papalain mo ako, hindi patulad itong magnanakaw, hindi naman ang maintenance of career yan. Kismosa yan. Pagpasok ko sa bahay, nangangamusta yan. Lord, ako, simple lang ako eh. Nagugas ako ng plato kagad. Pinagmamalagpi yung sarili. Amen ba? Kahit wala nakita ng trabaho mo, nakikita ng Diyos. Isabi, not seeking for our own. Not seeking for our own. Hindi para hanapin natin sarili. Kundi ating sarili para sa iba. So, tulungan mo. Forget yourself and you must live for others. So, magkaroon ka ng pasanin sa kaluluwa. Magkaroon ka ng pag-ibig sa kaluluwa. Magkaroon ka ng awa sa iyong kapwa na walang-wala. Tutulungan mo, bigyan mo. Ito na help one another. Comfort one another. Love one another. Help one another. Kalimutan natin yung sarili natin. Hindi yung gusto mo, ikaw lang palagi bibigyan. Hindi ka namimigay. Ang malang pastor, iba. Nakikita po namin. Malang pastor, Brian, bigyan mo. Brian, bigyan mo. Bigyan mo. Puro bigay, puro bigay. Nung nag-testify ako ng Wednesday, nag-preach ako ng bagan, nag-preach ako ng mga children, sinabi ko, hindi makalimutan. Noon, single square pa ako sa Central Park. Grabe. Ilang bangko na mahaba ginagano namin, kinakamada sa kilid. May mga kalyo na namin dito. Wala kami nag-speak in return na blessing. Tuwang-tuwa kami, bigyan kami ng blessing, beloved Mamanisan Paso, 20 pesos, 1984, 86. Sa Mihan Garden. Bili ko ng suman, itlog, wala na matira. From Central Park, Mihan Garden, tawid ako sa tulay, kaya po ang bahay namin kasi doon sa may recto, sa may pakitas sa likod. Sabi ni Kuya John, kaya po ka pala. Ako balik-balik eh, kapit-bahay tayo. Hindi nakita, hindi pa kalooban, Kuya. Ngayon pa tayo nakita. Nadaanan ako ng coaster. Saka yung mga pastor, mga baby pa. Nagtago pa ako. Kasi nahiya ako eh. Pinakita pa lang ako ng pastor. Hintuan. Biski nagtago ako sa gilid ng simento, pader. Huwag doon paminto sa harapan ko. Sabi ni Malpa, Brian, sakay na. Huwag naman, sakay ka na. Sumakay ako.
Kinasakay ko, yang iya ko. Sa kanya ko, Brad, araw-araw, mangaral ka. Sa bawat araw, 100 na tao ang patanggapin mo. Isa 100 tao, 10 lang maniwala. Sa 10, isa lang lapit. Totoo yun. Ginawa ko yun sa habagan ng Diyos every day morning, 2 hours ang prayer ko. Wala akong kain fasting. Ang tubig, binibless ko lang, Lord, gawin mo na ng pag-ain ito, busog ako. Lakad akong lakad. Dinala ko niyo sa mga ospital, sa mga QA Institute, may mga sakit sa mga baga, sinsya na kayo. Lahat, GH, grabe. Hindi lang 100 katao ang napatanggap ko. Imagine, ang laki-laki ng kwarto ng mga PGH, QA Institute, lakas ng boses, sumisigaw ako, pati kabila ng kwarto, nakikinig. Kung lahat naniniwala sa Ebanghelyo, itas yung kamay. Tanggapin Diyos, ang Diyos magpapagaling karamdaman. Ewan ko bakit noon, ganoon ako katapang eh. Siguro prayer na malapastor pa yun. Siguro ang lahat na hindi gumaling, lahat ng mga termos ibuhos sa ulo ko, kakatakot yun. Masunog ako. Pero alam mo, hindi ako binigo ng Diyos. So nagdalangin ng ating Rebel Pastor. Lahat, sabi ko, baba yung kamay, huminga. Sabi, Brad, guwinhawa na ako, gumaling. Hindi kay paya ng ating mahal na Panginoon. Hindi kay paya ng Diyos. Noon, lumalakad ako, pantalon ko, 2 lang. Yung isa itim, ginaduate ko sa grade 6. Yung isa, ginaduate ko sa high school. Yun lang, wala akong damit. Nangaral ako, madaanan ko yung malaking mga kahoy na may bulaklak na silver bill. Yung yelo ba? Alam niyo ba yun? Kilala niyo ba yun? Hindi ko kilala. Silver bill, mga bulaklak. Huminto ako doon, nalangin ako, Lord, alam ko kung paano pinapagandang bulaklak ito. Pagdating araw, bihisan mo ako. Yun lang palagi ko. Papalain, pagandahin mong buhay ko. Kung hindi po, ganon kadali. Subukan ng Diyos ang pagtitiis mo kung saan kang hanggang ang pagtitiis mo. Imagine, ay mag-graduate of nautical, dapat mag-apply ako sa barko, magkapitan sa barko, binaliwala ko. I deny myself. Galit ang mama ko, bakit nasiraan ka ng ulo? Wala na kami makain dito. Papa mo namatay na, kay sundalo pa namatay. Dapat ikaw lang ang backbone ng pamilya. Pero sabi ko, liniyas kong sulat ng mama ko, Lord, ipaunawa mo sa pagdinaraw. Palahin mo ko. Dumating 2 taon. Alam ang himala ng Diyos. Lord, yung mama ko, sana maligtas. Iligtas mo. Gawa ka ng pamaraan. Alam mo, napakabait. After 2 years in serving the Lord, may pumunta sa bahay, pastor ng UPC. Nagbibinta ng puto. Puto ba? Pastor ha, nagbibinta ng puto. Di walang tupa eh, pastor. Namanang, puto. Sabi niya, nag-share siya. Ay, pastor ka? Opo. Sabi ng nanay ko, ay, yung anak ko, pretzer sa Gismo Crusade. Hindi pa magpo-pretzer noon. Pretzer pa lang. Kasi naghahayo pa lang eh. Sabi ng pastor, ha? Alam mo, unang, napakaswerte mo. Umiyak yung nanay ko. Nga bakit? Swerte ka dahil ang anak mo naging pretzer sa Gismo Crusade. Si Pastor Almeida, propita ng Diyos. Hindi basta-basta. Hindi yan basta-basta, grabing kapangyarihan. Ako, pastor ako yung piso, wala ako, nagbinta lang ako ng puto. Wala. Umiyak yung nanay ko. Galit sa akin, tinawagan ako to, umuwi ka na. Patawarin mo ako kung huwag kang hitawad sa aking nanay. Dapat ako may hitawad sa iyo. Naunawaan ko na. Umuwi ako sa amin, nag-Bible study kami, nagliliyas ko yung mga mama ko, mga pinsan ko, mga lasesti family ko. Nagabi ng revival. Dumalo yung mga asawa ng pastora. Alam mo, naglilias kami, nagyakan sila, nakatayo lang. Sabi nila, sabi niya, Brad, bakit? Wala kami naramdaman. Sabi ko, wala kasi kayo Holy Spirit. Yung ganun ba? Totoo naman, wala silang Holy Spirit. Di walang puri-puri, wala. Purinta, kaya walang Holy Spirit. Siyempre, hindi mo purihin ang Diyos, hindi ka maging sincero, walang presensya mamdaman mo. Kasi sa Biblia, iba eh. Lumapit ka sa Diyos sa kanyang presensya. Hindi mo awitan ng Diyos, hindi ka lalapit sa kanyang presensya. Kaya malagpas suturo iba.
Puri nga puri, puri nga puri. Puri nga puri. Para lalapit ka sa iyang presensya. Kasi pa hindi ka nagpupuri, hindi ka makalapit sa iyang presensya. How could you invite the presence of God? Hindi ka na lumalapit. By means of singing, by means of praise, by means of shouting, by means of clapping, lahat gawin mo. Yan, lumalapit ka sa presensya ng Diyos. Come before His presence with singing. Come before His presence with singing. Kaya sa sambahan natin, pag dito sa loob ng sambahan, dapat tumawid kayo. Kasi mayroong kapatiran, sumasayaw eh. Gumaganon. Yung bunganga na ganon. Ang tanong, malapaso eh, ang tanong, kahit 10 oras ka pa nagaganon-ganon, bunganga mo naka-plaster cast, may plaster. Ang tanong, malapaso, nagpupuri ka ba? Hindi ka nagpupuri, sumasayaw lang. Kasi ang perfect praise is came from your mouth. Dito galing. Open your mouth to praise the Lord. So kung hindi mag-open yung bibig mo, bunganga mo, hindi ka nagpupuri sa Diyos. How can you express your praises and thanksgiving to God? Unang, your mouth is closed. Kailangan ibuka mo yon. Express by means of singing. Come to His presence with singing. Mawit ka. How great thou art to God. Lahat gawin mo. Sumigaw ka, lahat gawin mo yan. Palakpak ka. Kay shout unto God with the voice of triumph. Shout unto God with the voice of triumph. Boses ng pagtatagumpay. Umiyak ka. Sumigaw ka. With a loud voice on high. You cry aloud. Cry aloud. Eh kung ganun ka lang magpuri, sabi Ilog Bisaya, kapangyamid ka pa. Ano yung sabi sa Tagalog yung kapangyamid ba diyo? Bisaya man ka. Tumawa siya. Gapang ismid ba? Nagpupuri bro. Bahala kayo dyan. E, paano ka mapupuspos doon? Itsura mo pa lang, hindi nagustuhan ng Diyos eh. Dapat pag umawit ka, may joy ka. Ha? Kanta ka ng alive-alive, tapos yung alive-alive. Saan yung alive yan? Di ba, alive yung kinakanta mo? Ang Diyos buhay, alive. Yung pagpupuri mo, alive, alive. Paano pa? Pakurong-kurong pa. Di ba? Kaya wala mangyari. Dapat pag alive, alive ka. Pag shout, shout ka. Diba? Clap, clap ka. Eh. Tapos ka ba? Sabi na Bilabid din eh. Exercise yan. Therapeutic para lahat ng mga ugat mo magpapangsyon. Sa atin lang nangyari yan. So ganun po. That is the cause of discipleship. Alam mong sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam mong gawin kung anong kalooban. Kasi ang tao na nagpupuri, ang tao na kumakanta, umiiyak, sumisigaw, yan ang tanda na ikaw ay you are denying yourself. Kaya po yung nagpapakumbaba, parang bata kang maliit. Wala kang pakialam sa tabi mo, anong sabihin sa iyo, mga bunganga mo ng giwi, nagdugo, wala ka nang nagluluha, wala kang pakialam. Yun ang sign of humbleness. Pero kung ma-pride ka, mahiya ka umiyak. Mahiya ka sumigaw. Huwag ka maya, maigayat sa akin. Hiya kang tumaas ang kamay. Tingnan mo yung mga bata, sabi pligay, huwag mong pigilan yung mga bata lumapit sa Diyos kaysa kailang kaharian Diyos. Example ng Panginoon eh, ang bata, example the little child. Forbid not the little child to come to me, for there is the kingdom of God. You must to be humble like a little child. Magpakumbaba ka sa mga katulad ng bata upang kayo may langit. Yan po ang turo ng ating beloved Pastor. Yun ang tinuro sa amin ng mga manggagawa, ang nauna sa amin, kahabagan ng Diyos. Kaya mapas magpuri, makita mo, grabe, walang pakit. Lakad. Miya, mapupuspos na. Sabi ng pastor, dapat araw-araw mga 100 kayo mapupuspos. Gano'n yan. Gigil man pastor. Lumulokso yan. May power yung lukso yan. Kag maganin yan. Kailangan yung may power. From your heart, you expressing your presence to God. Madali mo madamang presensya dahil bakit? From your heart. Yung sabi lang taos puso. Heartily. Kung nang umawit ka na parang walang power, hindi heartily po yun. Panginoon, minamahal kita. Walang power.
Ikaw mismo, mainis ka sa boses mo, hindi mo damang presensya. Di ba? Pero kung gigil ka dyan, mahal na Panginoon, minamahal ka, grabe. Ilang words pa lang babanggitin mo na pupuspos ka na. May galing sa puso, mayroong kapangyarihan, pinupuri mo ating Panginoon. Dahil ang Diyos pinupuri mo, buhay nga Diyos, makapangyarihan na Diyos. Ano sabi yan? Come His presence with singing. Shout unto God with the voice of triumph. Make a joyful noise unto the Lord God. Ano? Throughout all na? Hindi ko na tuloy mabanggit. Ha? All ye lands. Lahat ng lupa eh. Make a joyful noise eh. Joyful noise. Maligayang ingay. Eh, di ba? Eh, nagpupuri ka, mangkot ka. Hindi ka maligayang ingay yun. Dapat maligaya ka, Lord. Puring ka, Lord. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Eh, sabi ng David, bababa ang papapala. The angel of the Lord will bring you the blessing. Utusan siya ang anghel, pagpapala. Dadalhin ka ng pagpapala. Bakit? Natutuwa ang Panginoon sa ginagawa mo. Amen ba? Yan po, deny ourselves to put the needs of others before your own needs. Unahin natin iba. So, unahin natin yung pangailangan ng iglesia. Diba? Sabi ka na, igigastos mo na, kahit wala ka na, ibigay mo pa. Kahit sa'yo na, ibigay mo pa. Yan ang disipulo. Hindi yung ikaw lang palaging tatanggap ng pagpapala, hindi ka mabibigyan ng pagpapala. Greedy po yung greedy. Amen? Sunod, take up your cross. Dito. Whosoever come after me, let him deny himself and pick up his cross and follow me. And whosoever will save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Deny. Dininay mo na, buhatin mo pa yung cross mo araw-araw. Ano pagbigay ng cross? Marami tayong mga crosses eh. Saan? Cross mo yung loved ones mo, cross mo rin yung amo mo rito. Cross mo rin yung kasama mo ka-member. Amen ba? O, sabi ni Brother Larry, sana, kahit wala ng mga beloved workers dito, manatili yung kainitan natin. Manatili ating pagkakaisa, manatili ating pagmamahalan, manatili ating pag-unawaan. Kasi mamaya, pag uwi na namin, tapos na anniversary, magganon naman kayo. Ay, yan ang preaching ko nung isang araw doon, sa Wednesday nga, pag may anniversary, grabing revive natin. Grabing revive. So, after anniversary, wala na. Nakalimutan yung grabing presensya, grabing himala, nakikita natin yung mga psoriasis gumaling. Wala na. Dapat i-maintain po natin yan. Dahil disipulo tayo ng ating, tinuruan tayo, tagasunod tayo ng ating Panginoon. Take up your cross daily and follow me. Ibig sabihin to prepare to accept sufferings and death for your faith. Handa ka tanggapin ang lahat ng mga sufferings, mga trials, difficulties, hardship dating sa buhay natin. Minsan gagamitin yung kapwa natin, gamitin yung mga tao. Natural yun. So you have to prepare yourself to accept sufferings. Even death, guys, sabi nito for your faith. Kamatayan pa sa ating panampalataya. You are willing to give our life to Jesus. Kamatayan. Diba? Si Abraham, amang Abraham, hiningi ng Diyos yung anak niya. Hindi niya takot nga papatayin. Sacrificial giving. At si Isaac, anak niya, hindi rin tumakbo. Tapos, like father, like son. Paano sila obedience? Umiyak na sila. Papa, ama, sinong ialay mo diyan? Sabi ng ama niya, anak, ikaw ang sabi ng Panginoon. Pero hindi siya tumakbo. Sabi niya, okay lang. Sige, gawin. Nagpagapos, sabi ng mga Bible scholar, nabasa ko yun, mga 1 inch na lang daw yung dulo ng kutsilyo, tatama sa dibdib. Isa. Biglang nagkidlat, nagdalugdog, boses ng anghel. Abraham,
mo na ituloy. Gawa ng masama yung anak mo. Nakita na ng Diyos ang iyong pagsunod, ang iyong katapatan, ang iyong panampalataya, ang iyong takot at pagmamahal sa Panginoon. Kaya pagkatapos, tumingin si Abraham sa kabila, may kapalit yung anak niya, matabang tupa. Di ba hanggang ngayon, yung lugar na yan, tinawag na Jehovah Jireh. After we tried by the Lord. Pagkatapos subukin tayo ng Panginoon at handa tayong even kamatayan, kaya natin ibigay. Our whole life, kaya natin i-deny just to obey the Lord. Pag nakita ng Diyos, hindi niya paintulutan masira ang buhay. Kundi, i-provide ng Diyos ang lahat mong pangailangan. God will answer our prayer. God will provide everything in our life. So walang talo pag sumunod sa Panginoon. Di totoo ang salita ng ating Panginoon. Walang pakalis. Amen ba? Oh, just to follow the Lord. Gusto daw maghanap ng buhay niya para mabuhay, lalo mawalaan. Whosoever shall save his life shall lose it. Hindi ka nag-overnight dahil baka mag-leukemia ka. You're saving your life. Hindi ka magbigay dahil ba wala ka nang ibili ng regalo o pa sa pamilya mo. You're saving your life. Hindi ka nangangaral, hindi ka nagsayo dahil baka mabalik yung rheuma mo. You're saving your life. But if you are willing to sacrifice yourself for the gospel's sake, sabi na Panginoon, lalo makita yung buhay mo. Yan sa Biblia yun eh. Whosoever shall lose his life for my sake and for the gospel shall receive it. So ibig sabihin, wala kang talo. Being a disciple, that is the cost of discipleship. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. May dugtong pa rito, for what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Kahit lahat daw na kayamanan sa buong mundo. What profit a man if he gains the whole world and suffer the loss of his own soul is nothing. At sa iyo ng kayamanan, kilalang kilala ka na, sa iyo na. Mawala lang yung kaluluwa mo, tatapon sa impyerno, useless. Kaya pinahalaga ng Diyos, hindi mahalaga yung pera. Okay, ngayon kailangan natin ng pera dahil nagtatrabaho nga tayo sa Hong Kong para makapira. Sana to support our family, to earn a living. At the same time, pinagpala may gawain. Para pagpalain kayo lalo, kaya nagbibigay kayo. Pero yung ibig sabihin nga, more than that, if you love, pag mahalin mo yung kwarta, yan ayaw ng Diyos. The love of money is the root of all evil. Basta mahalin mo ang Diyos, kaya nagbibigay ka. Eh gusto mo to support the church, to build the church, many soul will save to the church, may magamit, hindi maparalyze ang church. So, yun ang gusto ng Panginoon. Pag inuna mo ang Panginoon, may pangako siya seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. And all these things. Sabihin, lahat ng bagay na gusto mo i-desire sa puso mo, kaya ibigin Diyos. God is able to make abound in you. Ibigay ng Diyos lahat because our God shall supply all our needs according to His riches in glory. Huwag natin kalimutan po yun. Huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan lang dito yung pagsunod. Bilang disipulo, ang pag-aral, pagtanggap, accepting, tanggapin natin ang salita ng Diyos at ating isagawa. Yun ang disipulo. After that, the blessing will follow. Amen ba? Kalimutan natin sarili. Sabi ng Galatians 2:20. Ito na, pagagandang bersikulo. Galatians chapter 2 verse 20. Baka hindi pag-ibasa. Galatians. Sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 2,
ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo Yun. at hindi na ako ang nabubuhay, Hindi na ako kundi si nabubuhay. Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Palakpakan po natin, Diyos. Alam mo manamahal na napakaganda. Yan ang tinatawag na disipulo. Denying ourselves, take up your cross, daily and follow the Lord. Amen ba? Ready ka to follow the Lord. Paano mo follow ang Panginoon? So yan. Dapat i-crucify. Sabi na po si Pablo, I am crucified with Christ. So, ibig sabihin, kasama ka na pako ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag napako ang tao, patay na yon. Amen. Hindi ka, patay na yun eh. Ibig sabihin, pag patay na, wala na. Wala na naramdaman, wala na nakita. So, wala na ang sarili niya. Hindi na masunod yung sarili niya. Wala siyang naramdaman ng emotion, wala siyang naramdaman na anong bagay naramdaman niya, kaya patay na siya. Hindi na siya natitison, hindi na siya natitison, hindi na siya lahat ng bagay nakita, hindi siya natitison, kaya patay na eh. Hindi na siya saktan. So, sinasabi ng mga pastor eh, patay ka na hindi patay. Bingi ka na hindi bingi. Bulag ka na hindi bulag. Anong ibig sabihin? Wala kang nakitang masama. Wala kang narinig na masama. Wala kang naramdaman na kakatisod sa iyo. Ikapanghina mo, bakit patay ka na. Yan ang Kristiyano. Yan ang bili, halaga ng pagkakristyano, pagkadisipulo. Sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Hindi na ako ang nabubuhay. Yet not I, hindi na ako. Wala na ako dito. Nevertheless, I live, yet not I. But Christ liveth in me. Ang Panginoon na ang nagbubuhay sa loob natin. And the life which I now live in the flesh. Na maliwanag. And the life which now live in the flesh. Ang buhay ko ngayon na binabuhay ko sa laman. Saan mo napamuhay yon? I live by faith in the Son of God. So binuhay na natin ang ating panampalataya sa ating mahal na Panginoon. Who loves me and give Himself for me. Alam mo minsan, madali banggitin itong bersikulo. Pero kulang lang tayo sa implemento sa ating sarili. So, kung mabasa mo yung bersikulo, you have to look yourself. Titingnan mo sarili mo, ano ka na ngayon? Sabi ni Mama Dear, manalamin ka. You look yourself to the mirror habang binabasa ang bersikulo niya. Tingnan mo. Patay ka na ba? Hindi ka na bang nabubuhay sa sarili mo? Ang Panginoon na bang nabubuhay sa loob mo? At ang buhay mo ba ngayon, pinamumuhay mo na sa laban ay sa ating Panginoon lang? So kung nabuhay tayo ngayon, ito'y panampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil minahal tayo ng Diyos at binigay kanyang buhay para sa atin. Ilagay natin dito mga kapatid sa hunggong. Pamumuhay yung salita ng Diyos. So kami, natutuwa kami, pinagpapala kami nga the Lord first trust us and beloved mga pastor, mga beloved children. Although kami, hindi may karapat-dapat na pamilya, we're not perfect. Marami kaming kahinaan. Marami kaming lapses. But still, we are working. Kami nagsumikap. Naprihin araw-araw ang Diyos, early in the morning, 4 o'clock in the morning, gising na kami lahat, pinupuran Diyos hanggang 11 o'clock. Paggabi, ganun din, 3 hours, 7 hours, 10 hours a day ang puri namin kahabagan. Sumikap kami. May mga edad na kami, ako, senior citizen na ako. Marami na ramdaman pag senior citizen ka na. Pero sa kahabagan ng Diyos, gami namin kapagod. Biyahe namin buong Mindanao. Pagdating namin sa pastoral, may pagpupuri, hindi nyo kami mapatulog. Sa Diyos lang kapulog. Prima Pastor. Kaya ang aral ng Biblia, turo ng aming beloved, Pastor, Mama Dear. Hindi ko makalimutan, balik-balik ko yan. Anak, ang ating pahinga sa langit. Abang may buhay ka,
Habang may lakas ka, gawin mong kalooban, purihin mo ang Panginoon. Hindi tayo makabayad. We cannot repay God for all the blessing na binigay sa atin, especially the salvation. Yung sakripisyo ng ating beloved person, Lord. Kung natin titingnan yan, mga minamahal, sino tayo? We are not worthy. Hindi tayo deserving. Pero, kinabang natin. Because we are saved through grace. Mercy and loving kindness, compassion, at iba na Panginoon. Kaya mahiya tayo, ipagtrabaho natin. Gratitude, gratefulness, pagtanaw ng utang na loob. Hindi tayo nagaganito ngayon. Hindi tayo nagkarting sa Hong Kong, sa ibang bansa. Wala tayo. Noon, walang direksyon ng buhay natin. Hindi karapat dapat, pinagtiwalaan tayo. Diba? Bilagay natin. Yan ang bili. Yan ang halaga ng bilang isang tinuruan ng Diyos at sumusunod. The cost of being a disciples. Wala tayo bayad sa Panginoon. Ngayon, ang Diyos bumabayad sa atin. Binabayaran yung bahay natin ng Diyos. Binabayaran yung replano natin. Binabayaran yung bill natin. Noon, halos di makapasok sa mga class ng mga restaurant. Sa tabi-tabi, turo-turo lang. Ngayon, grabe. Shangri-La Hotel, pinapapasok tayo, di basta-basta mga hotel. Pagpapala ko yun. O kung tutusin, wala naman tayo. Wala. We are nothing without Christ. We are useless. We are useless without Christ. Dahil, huwag niyo kalimutan dito mga minamahal kapatid sa Hong Kong. Pag tumayo kay sa pulpito, mag-testify, o lahat kayo tumayo sa pulpito, huwag niyo kalimutan sa unat dalangin ang ating dearly beloved pastor, beloved stand pastor. Kaya hindi po dahil sa ating prayer. Dahil swerte na kung ma-prayer tayo ng 1 minute a day. Huwag natin angkinin yung tagumpay. Pinagpala yung trabaho sa Hong Kong, hindi po dahil sa atin yan. Okay, nagtatrabaho ka, magsumikap ka. To please your employer. But first of all, una-una. Kaya, first of all, unat dalangin ng ating dearly beloved pastor. Huwag niyo kalimutan yan. Kasi maging ingrato po tayo. Amen ba? Hindi tayo nag-asinso kung walang nagsakripisyo. Grabe, ilang taon ng sakripisyo. Pastor, until now. Kaya, basta-basta. Kung makita ko lang, pastor, hindi ko mapigilan. Isip-isip ko, noon, walang-wala kami. Walang-wala tayo. Ngayon, pag sumutay ng barong, parang senador na eh. Parang presidente na ng Pilipinas tayo. Kaya, isipin mo, na-invite ako ng isang pastor, apostol daw siya ng evangelical sa Gayanbe. Marami siyang sakop. Nung Pasko, in-invite ako, may kaibigan kami. Kaya kilala ko ang Diyos mo ko said, your pastor, beloved Opiande, mahal na mahal ka kayo. Pero evangelical siya. So, pwede ba kita ma-invite sa, ano po yun? Sabi niya, Pastor's Christmas Party. Di, pumunta ako, kami ni Padre Presoriano. Sabi niya, pwede ba gawin kita mag-MC ka? Oh, sila lang, di marami naman eh. Di, ikaw mag-MC. Tapos, ikaw pa mag-prayer sa last prayer. Di, meron kaming apostol nga head sa aming church nga may cancer. Sabi, ganun ba? Di, pumunta kami. 6 o'clock daw. Ay, nalit kami ni Brother Fred. Pagdating namin,
Kami lang pala hinihintay. Mga pastor, may mga 50 ka pastor. Iba, may Sapadista, may Baptist, may UPC, may PGC, ano lang, mga evangelical. Dami, iba. Pagdating namin, ganun sila. Alam mo, grabe ang Panginoon. Ako lang yung nakabarong. Lahat sila nakamaong, naka-t-shirt. May nagsando pa nga eh. May mga cross dito, hindi malaman, mga sing-sing lalaki. Pagpasok na, tumakbo na si Mike Salvador. Kaya gusto niya may pag-usap kay Beloved Foods. Mindanao ngayon. Mayroon na siyang sabihin nga, gusto niya tawagin niya siyang servant. Tulungan daw tayo kay siya po 19 years na sa National Malacanang sa Piso. Parang may big sabihin siya. Tulong na, kung maganda yun. So, gano'n. Tinulungan tayo. Kita lang ginihintay, nag-iimsip ako, lumuhod ako, lahat ng mga pastor, nakaload ako, alam mo anong tayo? Sabi lang sa lamisaw, nanalangin na, yung tinitingnan pagkain. So, nakita natin yung kakaiba dito. Yung turo, being a disciples, ng ating believers sa Lord. Hanggang nalangin na kami sa umpisa. Alam mo, nag-party na sila, umawit yung pastor ng evangelical. Alam mo, umawit, bidyuki pa eh. Bidyuki yung ilang taon eh. Umawit, 1,000. Sabi ko, anong nangyari? Huminto. Sabi niya, huwag mag-video, huwag mag-video. Kaya makita tayo natin mga membro. Maawit tayo 1,000. Sabihin, sila nga mga pastor, okay lang. Huwag daw mag-video, kaya huwag i-post, kaya makita ng mga membro na tayo kumakanta ng 1,000. So, ibig sabihin, okay lang pala pag sila lang. Yung membro, gina-blind nila. Yung turo sa atin ng bilid at di malapas sa mamali iba. Saan ka man pumaroon, kahit wala nakakita siyang tao, itatago mo, kailangan makita, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Dahil nakatago ka sa tao, sa Diyos, hindi ka makatago. Napakalaki ng mata ng ating Panginoon. Sa lahat ating ginagawa, sikrito man hindi, nakikita ng Diyos. Sabi nga ng mga pastor, we cannot hide from God, even in the secret place. Kaya, tandaan natin mga minamahal, the cost of being a disciples. Ang halaga ng bilang tinuruan, inaralan, at tagasunod. Tinuruan tayo, inaralan para tayo sumunod. Yun ang disciples. Gawin natin lahat. Pakumbaba, deny ourselves, take up your cross daily, maging banal, magpakumbaba, maging patay na tayo sa ating sarili, unahin natin, hindi kapakanan natin, kundi para sa iba. Amen? Yun, pagawin natin yan, sigurado ang pagpapala. Grabe. Diba, narinig natin patuto, si Bar Samuel, totoo yan, kasama ko pa Sampaloc, eh, single score pa kami noon, Sampaloc, di ba? Naghahayo kami, wala makain. Kaya yung mga panis na mga puto, pag-uwi namin gutom na gutom, Lord, alisin mo yung panis, in Jesus' name, sabay kain. Sarap pa. Walang panis. Disipulo nangaral kami sa mga ospital, wala makain Hindi pa rin namin, nawawala yung panis. Si Jan Fernandez yung kasama ko yung hindi na umiilaw, sabi niya, umilaw ka! Diyos, umilaw! Pero siya, nawala yung ilaw. Kasi nagmayabang. So, lalo ka pinagpapala, lalo ka magpakumbaba. Yan ang pinaka-technique. Lalo ka ginagamit, lalo ka magpakumbaba. Lalo ka binibigyan ng pansin, lalo ka magpakumbaba. Don't put yourself on high, but put yourself above, below. So that the Lord will lift you up. Kasi kung nagmamayabang ka, ibababa ka ng Diyos. God gave it more graces to the humble, but He resisted the proud. And whosoever humble himself shall be abound. That is Diyos. Pero pag mamayabang, ibababa. Kaya deny ourselves. Amen ba? Alas 3 man pala. Hindi lang nalaman, alas 3 na, nakakahiya naman. Okay lang? Baka sumobra na ako, Rebukin niyo ako pag sobra na.
para malaman ko yung mali ko. Diba? Wala naman tayo pinagmamalaki. Amen. Ang Diyos lang ating pinamalaki. Amen. Pero hanggang dito na lang. Wala namang masabi. Nasabi ko na lahat. Sa kahabagan nating Panginoon, sunod na lang ng Libre Pastor, nga bukas, mangaral na tayo, magdala ng bunga. So baka mayroon pa hindi nabigyan ng pledges dyan, magbigay na kayo. Abulin nyo na. Amen ba? Para makumplito ang ating pagsama-sama. Bukas, we pray, maraming maligtas, maraming baguhan, maraming bisita. Magkaroon tayo ng great revival sa 28 years. Presa natin mga minamahal. Hallelujah. Kaya tumayo tayo lahat mga minamahal. Awitan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Hallelujah. As we sing, damahin natin presensya ng Diyos. Come before His presence with singing. Shout unto God with the voice of triumph. Hallelujah, Jesus. Karapat-dapat ka na sambahin. Karapat-dapat ka purihin. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Sa iyong pangalan. Awitan natin ang Diyos sa puso. From our heart, sing to the Lord. Sa iyong pangalan may kagalingan. May kagalingan. Sa iyong pangalan may kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahas. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na mapupurihan. Sa iyong pangalan, sa iyong pangalan natin luhod. Sa iyong pangalan may kagabihan. Sa iyong pangalan may kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na mapupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na mapupurihan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Mga minamahal, napakabait ng ating Panginoon sa ating buhay. Tinuturuan tayo maging tunay na disipulo. Nag-inaralan, tinuruan. Ginamit ang ating beloved parents, Lord, Mala Pastor, Mama Dear, the whole blessed, be the
kami. Share din tayo sa mysterious mo kasi ito'y katotohanan. Nagbahalan tayo, tinuruan tayo sumunod upang tayo may pagpapalain. Kami naman, napakaswerte natin sa lahat na swerte. Hallelujah, Jesus. Kaya manalangin tayong lahat. Kami naman. Pag-pray natin ang tagumpay na gawain. Bukas, hallelujah. Jesus, o Lord po, dakilang Diyos sa masapag Jesus, hallelujah. Sa nagdalangin ng aming dearly beloved pastor and thy prophet. Galala sa beloved pastor, Kapatid, the whole blessed Almeida family. Nandito kami susumamo. Salamat, Lord, sa mga tawa mo sa amin. Tulungan mo kami, kami maging karapat-dapat sa iyo. Maging tunay nga disipulo mo, karuan. Nagmamahal sa iyo sa kapwa at sa iyong gawain. Pagpalain mo kami lahat sa material, paninsiyate sa labagan. Tulungan mo kami, mahawakan mo kami, maging matatag kami, maging maglingkod sa iyo. Sundin ang kalooban mo, Lord, upang kami mapakinabangan mo sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah. Sumigaw ng hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. Patong naman yung isang ulo, isa na kataas sa tayong manalangin, mga na mahal. Pupunagin ng Diyos, minsan po, ulit kami lumalapit sa itong biyaya, mapulong sa bata, butihan sa iyong buhay, Lord, patawarin mo bang kapangyarihan mo, Lord, sa oras na ito. Alam nila mga pastor, may mga karamdaman, sakit, pagalingin mo sila, yung mga problema ngayon, di sa ay by the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and disease, cast out from the children, in the might of Jesus, be healed of the blessed chipilans, and be sickness, with my red Lord, and be my God. Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Pagpaka natin, Diyos mahal. Everybody say, praise the Lord. Malipit na po sa ating overnight. Mahal, tsaka lang po. Pupunta na po tayo sa, ano po yung mga announcement nyo? Bukso tayo 3 beses. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord.